is i-tackle natin kung paano ka maging shredded kahit busy yung schedule mo or busy person ka. Tandaan nyo, okay? Getting shredded doesn't have to mean hours in the gym. So basically, hindi mo kailangan ng sobrang tagal sa gym. So tandaan nyo, pagiging shredded, hindi mo kailangan na pumunta sa gym or hindi mo kailangan magkaroon ng high quality equipment para lang maging shredded. Okay? Kahit body weight mo lang yan, kahit nature lang yan, resources mo sa nature, kaya mo maging shredded. Basta, meron ka sa mga sasabihin ko. Okay? So, pero syempre, by the way, I am Junmar, I'm founder of Spartan Club, where tinutulungan ko yung mga tao na maging shredded kahit busy sila. So, unang-una is prioritize and plan. Okay, so ano nga ba yun? Unang-una, schedule workout. Okay, i-schedule mo muna yung mga workout mo. I-identify mo. Anong oras ba ako available? Anong oras ba yung tapos ng ginagawa ko? Anong oras ba tapos sa school ko? Anong oras tapos ng work ko? And pagkatapos nyo, para pagkatapos ma-identify, malalaman mo at magkakaroon ka ng structure and magkakaroon ka ngayon ng okay, after ng work ko, alam ko na saan ako diretso. Alam ko, after ng work ko, kailangan ko na umuwi. Okay, after nun, kailangan mo eliminate yung mga procrastination mo. Instead na mag-scroll ka sa social media, is mag-workout ka na lang. And next naman is quick workout. So basically, mag-Spartan workout ka or yung high-intensity interval training. So, ang napakaganda kasi din nakapag-board ka ng fast at the same time, nakapag-build ka ng muscle. Next is home gym efficiency. So basically, pwede ka mag-invest sa mga small na bagay sa bahay nyo. Like, for example, doorway pull-ups para makapag-train ka ng back mo, or yung deep bar, which is nabibili mo naman yan kahit saan. So, basically, mag-invest ka lang ng mura lang. Okay? Or if ever na wala talaga, pwede ka mapupunta sa mga court nyo, sa mga park. So, pwede ka doon mag-pull-ups, pwede mong gawin doon yung mga workout mo. And next naman is body weight exercise. I-take advantage yung katawan nyo, tandaan nyo. For me, kung beginner ka pa lang, and gusto maging shredded, is i-maximize mo muna yung body weight mo. Okay? I-master mo muna yung body weight mo. Napaka-importante niyan bago pumunta sa gym. Kasi basically, kapag may pundasyon ka na, may iwasan mo magkaroon ng mga ego lifting. So which is yun yung ayaw natin maranasan. Kasi pag ego lifting ka, mataas ang chance na ma-injury ka. Or worse, wala ka magiging results. Next naman, pangatlo is multi-task fitness. Basically, kailangan magkaroon ka ng active commuting. Basically, ano ba yun? Mag-walk ka, mag-bike. For example, bibiliin ka, malapit lang naman, lakarin mo na lang. Instead na magbiyahe ko, kahit 10 to 15 minutes, lakarin mo yan. Kasi doon, tandaan nyo, okay, pag nag-walk ka, fats ang nababurn mo. Pag nag-jogging ka or nag-running ka, energy ang nababurn mo. So, depende talaga sa goal mo. If ang goal mo naman is maging shredded, walk ang marerecommend ko sa'yo. If athlete ka naman ang kailangan pa kondisyon, kailangan maging on the top, maging tip-top yung mo, or maging top yung yung performance mo, marerecommend sa'yo, mag-jogging ka or sprint. And next naman is workout while watching TV. Basically, ito ang marerecommend ko. For example, kung nag-commercial yung pinapanood mo, basically, pwede ka mag-squats, pwede ka mag-push-ups, pwede ka mag-jump squats, or pwede ka mag-pull-ups. Okay? Gawin yung, every time nyo, gawin yung productive. Napaka-importante niyan. Okay? Tandaan nyo kasi, pag hindi kayo gagalaw, wala magbabago sa katawan nyo. And number 4 is, mag-focus ka sa mga whole foods. Okay? So basically, ano ba yun? For example, yung mga madaling i-prepare. For example, chicken breast, boiled egg, mga boiled egg, munggo. So basta doon ka na mag-focus sa mga madaling i-prepare. For example, if wala ka talagang time para mag-prepare, pwede ka man bumili ng whey protein, which is ititimpla mo lang siya and meron ka na and makakaragdag din siya sa protein intake mo. And next naman is healthy snacks. Instead na kumain ka ng mga junk foods, palitan mo siya ng mga healthy snacks. For example, fruits, veggies, nuts, and protein bars. Okay, and last but not the least, stay motivated. Find a workout body. Basically, pwede ka sumali sa Spartan Club. If interested ka, pwede mo i-check yung link ko dyan sa bio ko. Spartan Club is tutulungan tayo dun, accountable tayo. And plus, meron tayong weekly group meeting. And next naman is set realistic goal. Tandaan nyo, kapag hindi kayo nag-set sa sarili ng realistic goal, is pwede tayo magkaroon ng heartbreak dyan kasi hindi natin ma-achieve. For example,
gusto ko after 1 month may abs na agad ako. In reality, napaka-unrealistic yung ganong goal. Kailangan maging realistic ka, magkaroon ka ng small wins, mag-focus sa mga small wins. And last is track your progress. Napaka-importante nito para magkaroon tayo ng progressive overload. Okay? For example, marami sa inyo magkaroon ka ng, kumuha ka ng phone mo and meron ka naman dyan notes, doon mo ilagay yung mga workout mo. Kasi napaka-importante na monitor mo mga workout mo. And last, number 6 is rest and recovery. Prioritize mo yung sleep mo. Tandaan nyo, okay? Yung muscle natin is nasisira to sa mga workout natin and nabibuild naman to sa mga rest day natin. So, aim mo at least 7 to 9 hours of quality sleep. And next naman is listen to your body. If hindi talaga kaya mag-work ng katawan mo, huwag mo pilitin. Or may lagnat ka, or if hindi mo talaga kaya mag-work, huwag mo na pilitin. Kasi ang worst na pwede mangyari dyan is magkaroon ka ng injury. So yun yung ayaw ito mangyari. Kasi pag nagkaroon ka ng injury, mas worst case scenario, mas magiging matagal ang progress mo. Tandaan nyo, ang fitness is hindi siya sprint. Ang fitness is marathon. Kaya see you sa loob ng Spartan Club.